Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, Himas Rehas. Nako, yan mga kababayan, sa kulungan magpapasko. Yan po mga karibin natin ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga bago pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan po natin to. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito mga kababayan, si DPWH Secretary Dizon, sabi niya po ay sa kulungan magpapasko ang mga salarin. Ayan mga kababayan, ito, pakinggan po natin to. Kasong magamang ipapal ng Ombudsman ay yung kaso ng pinal ng DPWH noong September 13, if I'm not mistaken. No, ito yung sa Bulacan First District, 26 people, DPWH, and contract. Yung kasong yon sa aming pagagay sa DPWH is solid na solid. At kaya ako yung tinatanong, yun, sinabi na rin ng Ombudsman na by November 25. Kaya kampante kami na yung 26 na yun, sa Pasko sa kulungan magpapasok. Kasi non-available yun. DPWH engineering, 20 DPWH personnel and 5 contractors, including Sara Vizcaya. kilometers. Yeah. No, alam nyo naman yung mga personalities na kinayagan ng kaso. No? Yung first case, walang lawmaker. 20 DPWH personnel and 5. So yan mga kababayan, 20 DPWH personnel at 5 contractors including Vizcaya ang makukulong at maghihimas rehas sa Pasko. Ayan mga kababayan. Pero yung mga tinuturing na mastermind mga kababayan ay nandyan pa rin. No, malaya pa rin po sila sa kanila pong mga selda. Wala pang selda sila po ay malaya. Yung mga tinuturing na mastermind ng flood control anomalies ay nagpapasarap po sa ibang bansa. Papayag ba ang taong bayan dyan? Well anyway, mabuti na rin to kasi mayroon pong improvements, kung baga may progress, no? Kung totoo itong makukulong talaga, at sa kanilang pagkakakulong mga kababayan, sana po ay patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Baka matapos na ito sa mga Vizcaya lang. Huwag naman po sana mga kababayan, kasi hindi po yon ang gusto ng taong bayan. Ang gusto po ng taong bayan ay kung sino po yung pinakapuno ng korupsyon ito, siya po ang makulong, di ba? Kasi pag hindi po yan nakulong mga kababayan, mauulit at mauulit pa rin ang mga pangyayaring ito. Alright, at ito mga karibyo natin, pasadahan din po natin to. President Bongbong Marcos Jr. Ito pong balita mula sa Abante News Online. PBBM target mas maraming economic partnerships sa pagdalo sa APEC sa South Korea. Aray ko po. Ulitin ko po mga kababayan, baka hindi po natin masyadong naintindihan. PBBM target mas maraming economic partnerships sa pagdalo sa APEC sa South Korea. Ang problema dito mga kababayan, kung may tiwala pa ba ang ibang bansa, no, na mag-invest sa Pilipinas, gayong malawakan ang korupsyong nangyayari sa ating bansa. Di ba? Baka binubola mo lang kami, baka binubudol mo na naman kami, President Bongbong Marcos Jr. Inuunahan mo na naman, baka hindi yan magkatotoo, di ba? Kasi pag sinasabi mo pa naman, kabaliktaran ang nangyayari. Ito pong patunay mga kabayan na talagang malabo po itong sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na maraming economic partnership, no? Ito po sabi niya po dito,
Sabi po sa balita, mas matatag na kolaborasyon at economic partnerships ang isa sa pangunahing misyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang pagdalo sa 4 na araw na Asia-Pacific Economic Cooperation meeting sa Gyeonggi at Busan, South Korea, mga kababayan. So ayan. Ito, patunay po na malabo ito at mukhang nagsisinungaling na naman po ang presidente. Ito, pakinggan po natin ang balitang ito. At kayo na po ang humusga, no? Kung totoo ba ang sinasabi ng presidente or mas totoo ang sasabihin sa balitang ito. Ito na po. Marami ng investor ang umatras dahil sa takot at kawalan ng tiwala sa gobyerno. Punsod ng talamak na korupsyon ayon sa isang dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Jason Rubrico magbabalita. Sa gitna ng mga isyu ng korupsyon at maanumalyang flood control projects, marami ng investor ang nagdesisyong umatras sa Pilipinas. Ayon kay Cora Guidote, dating head ng Investors Relation Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas, patuloy na lumiliit ang tiwala ng mga negosyante dahil sa laganap na korupsyon sa pamahalaan. Marami na nag-pull out. Actually, kasi nga kumababa ang business confidence. At saka, corruption scares away investors. Bakit? Kasi it increases the cost of business. Siyempre, manghihingi ng lagay yung mga people that they deal with in government. If I'm an investor, asan ang ROI ko? Asan ang return on investment ko? Wala, di ba? So I would rather invest in other countries where I can make more money and it will be easier for me to do business in those countries. Ayon kay Guidote, sa nakalipas na 3 taon, nagnegatibo ang net foreign direct investment sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming kapital ang lumalabas kaysa pumapasok. Pag walang masyadong nag-invest, wala rin masyadong trabaho. So pag walang trabaho yung mga tao, there's a higher incidence of poverty. Dagdag pa niya, hindi lang sa mga flood control project at Department of Public Works and Highways umiikot ang issue ng korupsyon, kundi laganap din aniya ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. As long as those other departments are not being checked, then the plunder will continue. Because greed is already systemic in the system. Nang tanungin kung paano muling maibabalik ang tiwala ng mga investor, ito ang tugon ni Guidote. The government has to be accountable. And who has to be accountable? Those that approve the General Appropriations Act. So if they cannot address... So those who approve the GAA, sino po bang nag-approve ng GAA, mga kabayan? Di ba? Isang tao lang yan at ang presidente po yan. That then you need a change in leadership. Kung hindi nila kayang maging accountable themselves. And I think that's almost an impossible demand for them to do because they want to stay in power. So we will have to demand for a change in leadership. So yan mga kabayan, ano pong inyong masasabi dyan? Kaya nga nasabi ko malabo itong sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na maraming economic partnership ang kanyang makukuha, no, dito po sa pagdalo sa APEC sa South Korea. So ito pang isa mga kabayan na posible ring isa sa mga tingnan, no, ng mga investors. Sabi po dito, Marcos orders all government agencies to cut project cost, curb corruption. President Ferdinand Marcos Jr. has ordered all government agencies to significantly reduce, I think 50% yata po no, yung binaba. Yung binawas, no? Reduce project cost as part of sweeping effort to curb corruption and ensure the proper use of public funds. Yan mga kabayan. Bakit ko nasabing isa ito sa mga posibleng tingnan ng mga investors? Kasi tingnan nyo, 3 taon na po ang presidente. Ngayon niya lang naisip ito. Diba? What kind of government meron ang Pilipinas? Kung ako po ang investor, no? Ang unang isipin ko dito, sinungaling. Diba? Walang isang salita. Hindi marunong mag-manage. Di ba? Yun mga unang isipin ko eh. We're in, no? Those are important. Pagdating po sa investment, mga kabayan. Trust and confidence, di ba? Para lumago ang ating ekonomiya. Kaya iyak na nga sila mga kabayan eh, no?
Iyak na po ang gobyernong ito, umiiyak na sa taong bayan na tulungan sila. Nagmamakaawa na natulungan sila para maibalik ang mausbong na ekonomiya sa ating bansa. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Dapat yan ang panawagan natin. Ilabas nyo ang interview. Ilabas nyo ang investigasyon kay Romualdez. Bakit ayaw nyo ilabas? Hindi nyo pinadaan ng due process si Pangulong Duterte. Minadali ninyo. Binitbit nyo kagad dun sa dahig. Tapos ngayon magsasalita kayo ng due process. Ikaw Marcos, wala kang karapatang magsalita ng due process. Bakit? Hindi nyo binigyan ng due process si Pangulong Duterte. Kaya wala kang karapatan magsalita ng due process. Yan putang inang due process ninyo ay para lang yan sa mga kakampi ninyo. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan sa kabila ng pagsasampa ng kaso ng ICI. Dito sa 6 na opisyal ng gobyerno, hindi pa rin ito ikinatuwa ng netizen. Lumalabas kasi na ang kinasuhan ng ICI ay halos mga kalaban ng gobyerno ni PBBM. Ito ay sa kabila ng expectation ng mga tao na dapat si Martin Romualdez ang isa at kasama sa mga kinasuhan dahil siya ang itinuturong mastermind ng halos lahat ng naging testigo na humarap sa Senado at Kamara. Ayon sa ating mga kababayan, pinapalabas lang ng ICI na binuo ni PBBM na nagbunga na ang kanilang investigasyon at may mga kinasuhan na sila para kahit papano ay maibsan naman ang galit ng mga tao. Wala yung mga pangalan na ini-expect natin. Di ba? Bakit? Bakit? Oh, hindi ngayon may papaliwanag kasi nga magaling ang ICI eh. Bakit? Itinago nila yung mga interview. Meron pa silang pautot sa Senado na ila-livestream daw. Asan na yung putangin ng livestream? Wala na. Oh. Ba't hindi nyo na lang ilabas kung ano yung interview na ganap nung una? Bakit ipapa-livestream nyo pa ngayon? Ilabas nyo na lang eh. Ano, wala kay recording? Oh. We challenge you, dapat yan ang panawagan natin, ilabas nyo ang interview. Ilabas nyo ang investigasyon kay Romualdez. Bakit ayaw nyo ilabas? Matatandaan na nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kailangan dumaan muna sa due process para makasuhan at mapanagot ang isang akusado na idinadawit ng mga testigo. Pero lalong ikinagalit ito ng ating mga kababayan, partikular ang isang kilalang vlogger na si Banat Bay. Ayon sa kanya, ang due process ni PBBM ay para lang sa mga kakampi niya. Pero kapag hindi niya kaalyado, ay mabilis silang gumagawa ng aksyon at hindi na nila ito idinadaan sa due process gaya ng ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Para mukhang kapani-paniwala, dapat may makasuhan. Tapos sasabihin na lang nila, wala na kaming kinalaman dyan kung hindi yan mapakulong kasi nga meron tayong due process. Diba yung sinasabi ni Marcos na kesyo, hindi naman pwede na walang due process. Diba? Yan ang sinasabi niya eh. Ang akin lang kasi, yung due process, para lang sa mga kakampi ninyo. Pero para sa mga kalaban, kita nyo nga ginawa nyo kay Pangulong Duterte, walang due process yun. Na supposedly Supreme Court na nagsabi, any extradition o any na pagdadala ng isang tao sa ibang bansa dapat dumaan sa korte at hindi DOJ ang korte. Ang korte, yung tapat korte at meron pang panahon para mag-bail. Hindi nyo pinadaan ng due process si Pangulong Duterte, minadali ninyo, binitbit nyo kagad dun sa dahig. Tapos ngayon magsasalita kayo ng due process. Ikaw Marcos, wala kang karapatang magsalita ng due process. Bakit? Hindi nyo binigyan ng due process si Pangulong Duterte. Kaya wala kang karapatan magsalita ng due process. Yan putang inang due process ninyo ay para lang yan sa mga kakampi ninyo. Ano ang masasabi mo dito kabayan? Sa kabila ng paglalabas ng ICI na mga personalidad na kinasuhan nila, naniniwala ka ba na sinadya nilang hindi isama dito? Itong si Martin Romualdez base na rin sa di umano ay napagkasunduan nila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pinsang buo ni dating Speaker Martin Romualdez. So yun mga kabayan, yung mga sabi nga kanina, yung mga expected na mga pangalan na gustong-gusto natin makita dahil tayo man,
ay alam natin na talagang sila po yung mga mastermind ay hindi po natin nakita mga kababayan. So nakakadismaya no, yung resulta dyan po sa ICI. Pero wala po tayong magagawa dahil sila po ay tinalaga ni President Bongbong Marcos Jr. para mag-imbestiga kuno dyan po sa flood control anomalies. So yun mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.